Magandang araw mga ka-anime. Pag-uusapan na naman natin itong chapter 48. Sa chapter na ito ay tuloy pa rin ang laban nila Kasen Koji at Ishiki habang gumamit na si Kasen Koji ng Seeds Mood. Pero kahit anong gawin ni Kasen Koji, hindi pa rin niya kayang talunin si Ishiki. Sa halip, naging kawawa lang ang sinapit ni Kasen Koji sa kamay ni Ishiki at pumunta na si Ishiki sa Konoha upang kunin niya si Kawaki. Pero bago ang lahat ng yan, ipasok muna natin ang ating intro. Matapos mawasak ang maskara ni Kasen Koji, napaluhod ito at duguan ang kanyang noo dahil sa ginawa ni Ishiki. At papalapit naman ito kay Kasen Koji habang nakalutang naman ang mga puste na ginawa nito bilang isang sandatang matulis. At bago pa si Ishiki makalapit kay Kasen Koji, binuguhan naman ni Kasen Koji ng fireball pero hindi ito tinabla ng apoy at nagsalita naman si Kasen Koji sa kanyang sarili. Pinapalit niya lang agad ang aking jutsu na ito at kakaibang lakas ng antas kaysa noong nasaan nyo pa siya ni Jigin. At dito gumamit na si Kasen Koji ng Art of the Raging Lion Mine o teknik na pahabain ang kanyang buhok. At dito napuluputan niya itong si Ishiki at inangat pa itaas sabay bagsak. Pero imbis na may bagsak, pinaliit ni Ishiki ang kanyang sarili at umupo lang sa balikat ni Kasen Koji. Hindi na mahalaga kahit anong subok mo, hindi mo ko matatalo kailanman, wika pa ni Ishiki. Sabay gamit naman ni Kasen Koji ng hand sign at gumamit naman si Kasen Koji ng buhok na pinatulis. Walang pag-alinlangan na makalayo siya agad gamit ang hikuna sa puna. Nasaan na siya? Wika pa ni Kasen Koji. Ang aking buong katawan ay puno ng hindi kapanipaniwalang lakas. Gayunpaman, tiyak na dahil doon ay kaunting oras na lamang bago sirain ng kapangyarihan ang katawang ito. Marahil ay meron pa akong 2 o hanggang 3 oras na buhay na natitira at nawala ang karma ni Kawaki upang matupad ang palihim na plano ni Amado, wika pa ni Ishiki. Hindi ka na makakabangon. Kung mamamatay ka para sa iyo, kaya't nagtatakda ako ng mga bagay dito at ngayon, wika pa ni Kasen Koji. Kawawa kang kumag ka, hindi mo naman naiintindihan. Pupuntahan ko si Amado na nangahas na tumakas sa palagay ko. Ang kanyang patutunguhan ay sa Konoha. Malamang nabalak niyang magpatulong sa Hokage at kay Uchiha para patumbahin ako, wika pa ni Ishiki. Ano? Gulat na sagot ni Kasen Koji. Dahil wala kang kapangyarihang ibagsak ako, naintindihan iyon ni Amado sabay pagkatulala ni Kasen Koji. Nangangahulugan ito na natupad mo na, Kasen Koji, ang iyong tungkulin sa puntong ito. Hinila mo ko palabas kay Jigin, wika pa ulit ni Ishiki. Walang katotohanan na kung susubukan mong makaabala sa akin upang makatakas. Hindi ito gagana, sagot naman ni Kasen Koji. Ito ang totoo. Ipapaunawa ko sa iyo kung kailangan hindi mo na kayang maging isang bayani ng shinobi. Ikaw ay walang iba kundi isang kaawa-awang sakripisyo lang, wika ulit ni Ishiki. Tama na, parating na ako, sagot ni Kasen Koji. Samantala, balik naman sa Konoha habang binigyan si Amado ng reforma sa pagpakupkop sa kanya at binasa ito. Ayos, mukhang mabuti ito, wika pa ni Amado. Binigyan ka na ng karapatan ng pangkaraniwang sibilyan dito, ngunit sa loob lamang ng nayon. At kailangan mo ang kapwa pahintulot ko at ni Naruto na humakbang kahit isang daliri sa labas ng nayon, wika pa ni Shikamaru. Sumagot naman si Amado. Ayos lang kung ano naman ang maglalagay sa iyo ng madali, wika ni Amado. Maaari mong gamitin ang aming mga pasilidad sa pagsaliksik, ngunit sa ilalim ng aking direktang pangangasiwa at sa kondisyon na ibigay mo sa amin ang iyong teknolohiya ng walang pagbubukod na napakahusay, paanyaya naman ni Katsuki. Kung nasiyahan ka, magmadali ka at alisin mo na ang bumba na nasa liig ni Shikadai, utos ni Shikamaru kay Amado. Sumagot naman itong si Amado. Tungkol dyan, relax lang, isa lang yung dekorasyon, wika ni Amado sabay pagkagulat ni Shikamaru. Ano? Ang ibig mong sabihin ang lahat ng iyon ay isang kabulastugan? Tanong naman ni Boruto kay Amado. Oo, ang totoong sumasabog ay yung nasa sanga na isinabit ko, sagot naman ni Amado. Grabe,
Paano kung napagtanto namin iyon ay hindi totoo? Anong gagawin mo? Tanong ni Kataski. Bastardo ka, Amado, sambit naman ni Shikamaru. Sa anumang kaso, Panginoong Hokage, sigurado akong alam mo ito. Ngunit ang mahirap na bahagi ay hindi pa nagsisimula. Ang kapangyarihan ni Kashin-Koji ay kulang upang matalo si Ishiki. At kayo lang dalawa ni Sasuke ang maaring magkaroon ng pagkakataon upang matalo ito, wika ulit ni Amado. Hindi pa ba sila naglalaban? Kung magtungo tayo ngayon roon upang makakuha ng tsansa na matalo natin siya, wika pa ni Naruto. Hindi ko inirekomenda yan, sagot ni Amado. At bakit? Tanong ulit ni Naruto. Ang target lang ni Ishiki ngayon ay si Kawaki, sabay titig nila Boruto, Sasuke at Naruto. Tulad ng ipinaliwanag ko ng mas maaga, si Ishiki ay may ilang araw na lamang sa natitira niyang buhay. Wala nang paraan na uupo lamang siya at walang gagawin. Balak niyang magtanim kay Kawaki sa isa pang karma bago maubos ang kanyang buhay upang gawing posible muli para sa kanya na gamitin si Kawaki bilang kanyang bisil upang muling mabuhay, wika pa ni Amado. Magtanim kay Kawaki ng iba pang karma? Gulat na tanong ni Boruto. Malamang ay uunahin niya iyon higit sa lahat. Kaya kahit na magmadali kayong dalawa pumunta doon at wala talaga siyang dahilan upang manatili at makisali sa iyo, baka baliwalain ka lang niya at mag-teleport dito sa Konoha Village kung saan si Kawaki, wika pa ni Amado. Oh, hindi. Kung ang isang kagaya niya ay magiging ligaw dito, ang bayan ay masisira, dagdag naman ni Kataski. Basta nandito si Kawaki, hindi mo maiiwasang umatake siya. Baka gusto niyong simulan na ang pagpalikas ng mga sibilyan, wika pa ulit ni Amado. At agad namang inutusan ni Shikamaru si Sai upang simulan ang pagpa-evacuate ng mga tao. Kainis, wala na tayong ibang magagawa, wika pa ni Naruto na may pag-alala. Kahit papano itago si Kawaki kahit saan, basta hindi may lantad ang kanyang lokasyon. Panginoong Hokage at Uchiha, kayo na may pinakadakilang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kailangan nasa paligid kayo upang maprotektahan siya sa madali at kayo dalawa ay hindi maaring umalis sa isang lugar na napakalayo mula sa kay Kawaki, sabay titig ni Boruto kay Amado. Makatipid tayo kung mabilis na maubos natin ang buhay ni Ishiki. Ang lahat ay mawala kung si Kawaki ay mataniman ulit ng isa pang karma, kaya dapat mong talunin si Ishiki bago mangyari iyon, kahit na ano paman, wika ulit ni Amado. Samantala, balik sa laban nila Kashin-Koji at Ishiki. Gumamit na si Kashin-Koji ng Siege Mode habang papalapit naman itong si Ishiki. Siege Mode, wika pa ni Ishiki. At dito bumuga si Kashin-Koji ng apoy na Fire Style Giant Flame Bomb at sinalubong naman ito ni Ishiki pero baliwala lang ito sa kanya. Sinuntok niya si Kashin-Koji at nasangga naman ito ni Kashin-Koji. Pero patuloy pa rin ang Fire Style attack ni Kashin-Koji at hinigop niya lang ito. Muli sinuntok na naman ni Ishiki si Kashin-Koji at nasapul ito sa mukha. Sabay pagkatilapon habang nakaluhod pa si Kashin-Koji sa pagkatilapon, sinugod na naman siya ni Ishiki. Ang Sukunai-kunai ay isang ocular jutsu, kaya't kumilos lamang ito sa pagkakita ng kanyang target. Sa kapaano, wika pa ni Kashin-Koji na may pagkagulat. At gumamit na naman si Kashin-Koji ng Siege Art, the Five Fire God's Fan of Flames. Habang napalibutan itong si Ishiki at nagsalita, mas maraming apoy, tunay na hindi naisip ni Kashin-Koji. Habang pasugod ito si Kashin-Koji sa likuran ni Ishiki at gumamit ng Massive Rasengan. Ngayon, pumili ka, alin ang gusto mo, mapunit o masunog, sabay bitaw ni Kashin-Koji ng Rasengan. At dito biglang binagsakan siya ni Ishiki ng mga puste at nasapul ito at nadaganan ang kaliwang kamay sabay pagkagulat ni Kashin-Koji. Ang lihim na daikukutin, ito lamang ang mga ordinaryong haligi ng bato na may linya sa puwang na ito, wika pa ni Ishiki. At habang nakasubsob naman ito si Kashin-Koji at nadaganan ng mga puste, nagsalita naman ito. Tila ang aking kaliwang braso at gilid ay nadurog na walang nararamdaman, pati sa aking binti, wika pa ni Kashin-Koji. Pinapayagan ako ng jutsu na ito, kung ano ang aking pinapaliit sa isang sukat kung saan hindi dumadaloy ang oras at muling ibalik ang mga ito kahit kailan ko gusto. Tulad ng baso ng alak na madaling gamitin at sabay inom ng alak at hinulog ni Ishiki ang baso. Habang nakasubsob naman itong si Kashin-Koji, nagsalita naman ulit itong si Ishiki. Sa iyong kasanayan, dapat mong masabi sa unang palitan na napunta ka lang sa kamatayan ng walang kabuluhan kung pinaglaban mo ako. Ito ba ang isang pride ng isang shinobi? Hindi ata, na ayaw mong kilalanin ang pagtaksil ni Amado. Gaano nakakagulat na hindi inaasahan, ngunit nangangahulugan ito na mayroon ilang sa iyong profesional
na pagmamataas bilang isang shinobi. Marahil ay kinuha ni Amado ang kahinaan ng tao. Sa anumang kaso, ikaw at ako ay parehong napalayo ng suro na iyon at plano ko siyang patayin sa huli. Ano ang huli mong salita para sa kanya at ihatid ko sa kanya bilang isang pabor at isang dating kasama, wika pa ni Ishiki kay Kasin Koji habang nakasubsob ito at nadaganan ng mga puste. Ano? Hindi ko marinig. Sabihin mo ulit habang hawak ni Ishiki ang ulo ni Kasin Koji. At dito nakatawag naman si Kasin Koji ng Kuchiyushi sa munin, sabay labas ng palaka at sabay lamon sana kay Ishiki kaso nakailag ito. At nakalayo kay Kasin Koji at biglang nawala si Kasin Koji kasama ang palaka. Saan kaya pumuntang asong iyon? Balak ba niyang matapos ang sarili ni Amado? Wag na lang, wala akong oras upang sayangin ang tulad ni Kasin Koji. Maghintay ka lang, Kawaki. Papunta na ako dyan ngayon, sabay teleportation papunta sa Konoha. Samantala, balik ulit sa kanila Naruto habang nagtatalo ang mag-ama at gustong makipaglaban ni Boruto kasama sila Naruto at Sasuke. Hindi ako papayag, wika pa ni Naruto. Sumagot naman si Boruto, bakit hindi? Kaya ko naman makipaglaban. Hindi ka ba nakikinig? Na ang kaaway ay isang kumpletong halimaw, tanging si Sasuke at ako lang ang lalaban sa kanya. Magiging sagabal ka lang kung andyan ka, wika ni Naruto kay Boruto. Nag-alala akong matalo kayong dalawa ulit. Maalala mo noong laban ninyo kay Jigen? Kaya paano at ano ang plano mo upang manalo laban sa isang mas malakas pa sa kanya? Tanong ni Boruto. At dito nagsalita naman si Sasuke. Boruto, handa ako mamatay sa anumang sandali para sa Konoha. Tulad ni Naruto, lagi kaming handa na gawin ito. Sasuke? Sabay titig ng mag-ama kay Sasuke. Ikaw, handa ka bang mamatay para sa bayan? Tanong ni Sasuke kay Boruto. At patulala na titig ni Boruto. At habang nakatayo naman si Naruto, may natanggap silang report. Naruto, nadidinig mo ba? Umatake na ang kalaban. At dito nakarating na si Ishiki sa Konoha at nakalutang ito. May isang lalaki na nakalutang sa itaas at ang dita ng chakra ay hindi magagamit. At dito natapos na naman ang chapter 48. Sana inyong nagustuhan. Bago ang lahat ng yan, i-shoutout ko muna sila. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa comment section at bago nyo skip ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para laging update sa mga bagong video. Kaya,